Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, meron na naman po nag-file po ng petition sa Supreme Court para harangin po yung impeachment trial na gagawin sa Senate. So, base nga po sa mga sinasabi ng mga political analysts, ng ilang mga lawyers, marami talagang naging butas yung pagsasampa ng impeachment kay Vice President Sara Duterte at hindi ito sumunod sa tamang proseso. So dito iisa-isahin po ni Atty. Torion, isa sa mga kaalyado po ni Vice President Sara Duterte at ng mga Duterte dahil sa yung mga sablay na ginawa para lang mapabilis yung pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, malinaw na talagang hindi sumunod sa tamang proseso yung mga congressman natin na sumuporta, bumoto, doon sa complaint ng mga NPA sympathizer na i-impeach si Vice President Sara Duterte. So ito, panoorin po natin itong maikling sinabi o yung mga punto ni Atty. Torion regarding doon sa rules na dapat sinunod pero hindi sinunod ng mga kongresista natin para i-impeach si Sara Duterte. So ito panoorin po natin. Pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong speech ni Atty. Torion regarding doon sa rules na hindi sinunod ng mga kongresista para i-impeach si Sara Duterte. So to read the rules of procedure of the House of Representatives, specifically Rule 2, Section 2. No? You would be surprised of the 19th Congress House Rules on Impeachment. Why? Because under Section 2, Rule 2 of the 19th Congress, I'm a law dean, I'm a law teacher, that's why it's very important for me that their own rules should have been followed. But in this case, they did not even follow their own rules. Because so doon pa lang, sa rules pa lang, dapat kailangan ng sundin yun eh. Kasi kumbaga yun yung pinaka-foundation para masabi mo valid yung mga reklamo. Kumbaga sa sa pagluluto, di ba? May mga procedure yan bago mo para mapasarap yung pagluluto. So kung hindi mo susundin yung tamang procedure, sigurado magkakaletse-lete yung niluluto mo. Halimbawa, magsasaing ka ng kanin. Hindi naman pwedeng basta-basta mo nila isasalang yung kaldero, yan nawala pa yung tubig or wala pang bigas. Di ba? May mga technique na ibang ginagawa sa pagluluto, pero kung yung susundin mo yung tamang rules, di ba? Doon mo makukuha yung tamang perfecto. Tama na nga, perfecto pa. Pero yun yung makukuha mo doon kung ano yung tama para makuha mo yung masarap na pagluluto kung susundin mo yung procedure. Pero dahil hindi mo nga sinunod yung procedure, pwedeng matapon lang yun dahil nga hindi makakain or kung ano mangyayari doon. So, mababaliwala. So, ito po yung pinupunto rito ni Atty. Torion. Because in Section 2, Mode of Initiating Impeachment, it reads, impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice of, number 1, a verified complaint for impeachment filed by any member of the House of Representatives or a verified complaint by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof, or a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House. So this means that even if you have 1/3 vote, if you follow their own rules, Rule 2, Section 2, that should have been referred first to the Committee on Justice. And then, even Section 3 of the House Rules on Impeachment, it reads also, it is the duty of the Secretary General to immediately refer any complaint to the Speaker of the House. And under the last paragraph of Section 3, the Speaker shall have it included in the order of business within 10 session days from receipt. It shall then be referred to the Committee on Justice within 3 session days thereafter. That's their own rules. Section 3, Rule 2 of the 19th Congress House Rules on Impeachment. So, by reading this, they did not follow their own rules
insofar as the 3 first impeachment complaints and even the 4th complaint, because it did not even pass through the Committee on Justice. And then finally, Rule 4, Section 14 of the 19th Congress Rules of Procedure, it even states that the verified complaint shall have specific recitations in the verification. It reads that we, after being sworn in accordance with law, depose and state that we are the complainants in the above entitled complaint, resolution of impeachment, that we have caused the said complaint, resolution to be prepared and have read the contents thereof, and that the allegations therein are true of our own knowledge and belief on the basis of our reading and appreciation of documents and other records pertinent thereto. Even this was not followed in the impeachment complaint actually filed in the Senate. So we have here a situation where the House of Representatives did not even follow their own rules and rushed in a blitzkrieg fashion the filing of an impeachment complaint against the Vice President of the... So yun po, dahil nga dapat yung unang tatlong impeachment complaint na sinampa, dapat yun inaksyon kagad ng Secretary General ng House of Representatives. Eh ang problema, 2 buwan ang inabot, pero hanggang ngayon hindi pa rin yun ipasa sa Committee of Justice dun sa House of Representatives, na hindi nga umabot kay Speaker Romualdez para may transfer dun sa sinasabi nga na order of business. So doon pa lang, hindi na sinunod yung rules. Dahil siguro alam nila na hindi yan uubra dahil nga napakalabnaw nung ikinaso na yung complaint nila labang kay Sara Duterte. So, iano nila, in-archive nila, kumbaga yun, binuro na lang nila. Ngayon, yung pang-apat na proseso, yung nga yung botohan, sabi nga ng isang political analyst, basta nagbotohan na lang sila na hindi sinunod yung dapat na rules, na dapat pinag-usapan muna ano ba yung dapat pagbotohan regarding do sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Pero nangyari dahil nga minadali nila yon, lahat nagsiboto na hindi nga nila alam kung ano yung dapat nilang pagbotohan. So, na-impeach si Vice President Sara Duterte nang wala sa hulog. Yun yung ipinupunto rito ni Atty. Torion. Kaya nga, pati sila nagsampa na rin po ng petition sa Supreme Court para ipawalang visa yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga yung magiging outcome nitong impeachment na to, parang lumalabas lang ito, paninira lang talaga kay Vice President Sara Duterte para guluhin lang yung kanyang kasi siya yung pinaka malakas na kandidato para sa 2028. At alam yan ni Tambaluslos na hindi siya mananalo na sa pagiging presidente, hindi niya mapapalitan si BBM hangga't nandiyan si Sara Duterte. Halimbawa, may mangyari kay BBM, 'di ba? Wag naman sana. Pero kung mapatalsik bigla yan, no choice, si Sara Duterte yung papalit. Ngayon, kung matapos naman ni BBM yung kanyang termino at kailangan niya mag-endorse ng magiging pambato para sa 2028 presidential election, walang panama itong si Tambaluslos kay Sara Duterte. Kaya nga naiisip nila ditong paraan na lang para maging sure win yung magiging panalo rito o yung pagiging presidente ni Romualdez, kung mai-impeach si Sara Duterte dahil hindi na siya pwedeng tumakbo sa pagiging presidente. Ngayon, halimbawa, ma-impeach ngayon si Vice President Sara Duterte, matulang siyang guilty doon sa impeachment. Pwede niya na i-take over si BBM, pwede niya na sipain sa pagiging presidente yan, at siya yung papalit. Yun yung pinakamabilis na magiging proseso. Dahil nga, kumbaga rito, nangangarap ng maaga si Romualdez na maging presidente. At ang kanyang diskarte, yung mabilisan, which is yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At isusunod niya itong si BBM. Dahil alam naman niya si BBM hindi papalag sa kanya dahil nga para sa kanya, mahina yung kokote ni BBM at mas matalino siya. Pero hindi niya lang kasi matanggap sa ngayon na yung sinasabi niyang
pakiramdam niya na mahina si BBM, naging presidente, samantalang siyang feeling niya sa sarili niya, matalino siya, House Speaker lang siya. So, tinalo siya ni BBM na naging presidente na mahina daw yung utak, siyang na matalino, hindi siya maging presidente. So, napakatuso talaga ng diskarte ni Tambaloslos. Kaya talagang pipwersahin nila na ma-impeach si Sara Duterte. So, abangan natin kung anong mangyayari sa mga magiging petition sa Supreme Court para mapigilan yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, uli, kung gusto po natin ng pagbabago, bumoto tayo ng bago. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.